Gusto ko lamang pong magbigay ng paggalang at pagpupugay kay Senator Sherwin Gatchalian. Opo, at ako po sa loob po ng 3 taong ko na pamamalagi diyan sa Senado, ngayon lang po ako talagang napabilib sa aming chairman ng Komite ng Finance sapagkat hindi po natutulog yan. Si Winho noong isinasagawa namin na pagdinig patungkol po dito sa 2026 budget, talaga pong kinakatok po kami niyan, literal, na umattend kami ng hearing, makipag-participate kami sa plenaryo, at talaga pong lahat gusto niya talaga transparent. Kaya po ako'y nalulungkot at dumating kami sa punto na ako po ay bumoto pa rin ng no. Sapagkat nung pinag-aralan ko po yung 2026 budget kasama po yung aking staff, medyo pagdating po doon sa mga bagay na ipinipilit ng malaking kapulungan, lalong-lalo na po yung patungkol sa ayuda, na hindi naman po napapaliwanag yan kung saan talaga napupunta at madalas ay nagagamit pa sa politika. Yun po ang isa sa talaga pong nagtulak sa akin na bumoto ng no. Pangalawa, yun pong pagiging masyadong makamanila yung ating budget. Yung pong Visayas saka Mindanao, lagi pong nahuhuli. Nakalulungkot pong sabihin na 15% lang sa buong budget ang pupunta sa Mindanao at ilang porsyento lang ang pupunta sa Visayas. Matagal ko na pong sinusulong na maging federal tayo, pero ang nangyayari, sabi sila ng sabi, hindi, gagawa natin ng paraan yan, magiging patas tayo, magiging lahat ay bibigyan ng panahon, bibigyan ng oras. Pero hindi ho nangyayaring ganun. Lagi nasa Imperial Manila lang ang budget. Pangatlo, ako ho ay nalulungkot sapagkat yung 2025 budget ho, hindi pa rin ho na ipapaliwanag ng maliwanag kung ano ba talaga yan? Ano ba nangyari dyan? Di ba ho yan ho ay meron ng kaso sa Korte Suprema at inaantay po natin kung anong desisyon. Bago ho tayo nag-aantay ng desisyon, meron na hong kadami-daming lumalabas na mga usap-usapan, pagbibintang dito, itinuturo dito na ako yun ho ang pinakamasakit December 23, meron hong naglabas ng mga larawan ng mga senador na sinasabi na nakasama doon sa NEP, doon sa National Expenditure Program. Ako po'y gulat na gulat sapagkat yan nung NEP ay nanggagaling ho yan sa executive. Hindi ho yan nanggagaling sa legislative. Ibig pong sabihin, ang gumawa po niyan ay budget po yan ng presidente, president's budget. Napaka-imposible po na napunta po yung pangalan ko dyan kasama ng ibang senador. Ako po'y naguguluhan, 2025 po itong binabanggit ko nakasama po ako dyan. Mga kababayan, napaka-imposible pong mangyari niyan sapagkat ako po ang Pangulo ng PDP Laban. Ang PDP Laban po, noong panahon na yan, ay kampanyahan. At kami po ang napaka-oposisyon. Nasa oposisyon po kami, eleksyon yan. Ibig sabihin, kahit saang banda, hindi ho ako susuportahan ng administrasyon dahil napaka-imposible na bigyan nila ako ng proyekto o bigyan nila ako ng kahit ano. Yun nga pong lahat ng aking individual amendment na naumpisahan ng mga proyekto noong 2023, 2024, hindi ho ibinigay sa akin ng 2025. Ako ho ay FLR. Ibig pong sabihin ay for later release. Ibig sabihin, wala kang budget. Paano pong nagkaganon? Nawala naman nung logic siguro yun na yung opposition president bibigyan ng presidente ng proyekto.
sabi ko, dapat siguro linawin muna yung 2025 bago tayo makapasok dyan sa 2026. Dahil napakadami pong question ng mga tao dyan. Isipin po ninyo, nandiyan din yung flood control, na mga ghost project dyan sa flood control na yan, na kung ikukumpara po ninyo, ang budget po natin doon sa 2025, 6.3 plus. Ngayon, na nagkaroon na marami ng iskandalo, nagkaroon na ng andaming investigasyon, turuan dito, turuan doon, 6.7 ng budget, tumaas pa, imbis na bumaba. Kaya po ang daming mga katanungan na hindi po nasasagot ng bulaklatan talaga eh. Yung akin po kasi, inuulit ko po, saludo po tayo kay Senator Sherwin dahil siya na nag-umpisa ng pinaka-transparent na po ito. Maniwala po kayo sa akin, ito na po ang pinaka-transparent sa lahat na inabutan ko mula 2022 hanggang ngayon. Pero siyempre po, andyan pa rin po yung mga katanungan. At ang pinaka-$1 million question po dyan, paano kami napunta dyan sa NEP? Yun po.